Nananawagan po talaga ang isang bagets na congressman, si Kiko Barzaga ng People Power, Philippines versus Marcos. So lahat ng Marcos, pati Romualdez, pati yung Mangga, kalaban niya. Diba? I think na kaya sumisigaw ngayon ng Marcos resign yung mga Iminatics at mga Alpotera at mga double agent, team oportunista. Kasi nabubuking na sila eh. Kailangan nilang sumigaw ng Marcos resign. Kung hindi, buking na buking sila na pro-mangga lang talaga sila. Yung isa nga umamin na na-Iminatic siya, di ba? Yung libag. Umamin siya ka-Iminatic. Ang tanga! Daig pang sardinas, daig pang isdang nasa lata. Umamin ng tama. Ibig sabihin, nakikinabang, mangga, kasiraan mo talaga yung libag na yan. Umamin siya, Iminatic siya. Bakit ma? Tapos sumisigaw siya ng Marcos sa'yo, libag! Kung ano man ang napapala mo, hindi ka na dapat bigyan. Sinisigaw mo Marcos resign, punyeta ka. Hoy, mangga! Yung Iminatic mo. Iba na ang takbo ng isip, kasiraan mo yan. O, hindi ka... yan yung tik-tik nyo sa mga Duterte supporters, yung libag na yan. Boba! Kaya nga bar flanker yan, mangga eh. Tuwing bubuka ang bibig, nahuhuli. Isdang tanga. Anyway, balik tayo sa sinabi ni Kiko Barzaga. Philippines versus Marcos na raw ngayon, so dapat daw mag-people power na. Basahin ko lang mga atit kuya ha. The Senate hearings on flood control has been suspended. Oo nga, ba't sinuspende? Bakit ititigil? Ang daming ganap. Sinuspende. Bumitiw si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ang dahilan? The Marcos administration is desperate to protect Rome. Ayun, yun ang goal. Kaya sinuspend kasi nung si Saldico pa lang, 'di ba pinangalanan naman yan si Saldico tsaka si Romualdez. Ang ginawa nung Saldico, nagtatago kung saan-saan na palipat-lipat na, right? Kung saan-saan bansa pumupunta, natitrace naman ni Dean Chase. Nalalaman ni Dean Chase kung saan pumupunta si Saldico, kung saan nag-check-in ng mga hotel-hotel. May mga may mga parang PSG, parang may mga bodyguards ang poke na. So, bakit hindi hinahabol? Ba't hindi kinakancel yung passport ng Zaldico? Tapos ngayon, si Tambaloslos makakaladkad na rin kasi dalawa sila ang pinangalanan. Ganito pala protektahan. Nagpoprotektahan ang mga pamilyang Magna. Hindi nila papabayaan na makaladkad si Tambalos. Nasaan nga pala si Tambaloslos? So, nasa na yung mga eroplano ni Tambaloslos na ilabas na ng Pilipinas? What about yung mga yate na ibenta na? Nasaan? Inis daw yung yate somewhere there in Manila Bay. Okay. Desperado na raw ang administrasyong niwi para protektahan si Tambaloslos. So, hindi sila magkaaway, mga ating. Itong ginagawa ni Mangga na MM-ing binabanat-banatan na si Tamba, hindi ako naniniwala dyan. The only path to justice now is through people power. Yan yung survey natin kanina. Hindi snap elections ang solusyon, mga kababayan. Gagastos pa ang Pilipinas para magpa-election ulit. Tapos ang kumokontrol sa election natin, yung babaeng ahas, through George Garcia. Yung election nga nung nakaraang Mayo, mga atit kuya na doktor. Sabi ng team ng Duterte, yung mga kandidato ng PDP at mga nagsama-samang mga pro-Duterte senators or senatoriables, sabi nila, dinaya sila. Nagfa-file nga ng reklamo, di ba? Parang nagpapa-recount yung ibang mga Duterte, mga kandidato ni PRRD for Senate, na natalo nitong nakaraang Mayo. Kung itong Mayo nga nagkaroon ng dayaan, magpapastop elections pa, ay hawak ni babaeng ahas yan. Yung Miro, yung tagabilang ng boto natin, binawasan nga nila ng 5 milyon, hindi natin alam ba't ginawa yun. Tapos yung mga katulad ni Lito Lapid na yun, hindi mo naman naririnig ang boses, tahimik hanggang ngayon, tahimik. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Bakit di mo ko pinili? Sabi. Nanalo pa rin yung Lito Lapid na yun, hindi natin naririnig ang boses, natapos at lahat ng 6 years bilang senador, nanalo pa rin. Kakaiba, di ba? Anong dapat gawin mga adat kuya? Snap election o people power? Ngayon, desperado na nga. Okay. Ito, tingnan nyo ha. Si Martin Romualdez at si Saldico ay iimbitahan sana. 5 days ago, iimbitahan sa Senate Blue Ribbon hearing. Sa pa-hearing ni Lacson. Imbitado na si Tambaloslos
at si Zaldico dahil pinangalanan sila ng mga Diskaya, pati nung Guteza, yung Marine, right? Iimbitahan tong mga to, tapos bigla rin sinuspinde. Ay, teka muna. So, hindi na matutuloy ang imbitasyon sa dalawang ito. Si Zaldico uuwi ng Pilipinas, mukhang hindi uuwi yan. Nasa na si Tamba? Okay. Posted by Dizam, basahin ko lang Kahit anong iwas, napilitan si Ping na imbitahin ang dalawang pambansang magnanakaw. Si Tambaloslos at si Zaldico. So, paano natin mababawi yung ninakaw, mga ate at kuya? Paano? I-confiscate baga ang mga properties ni Tambaloslos at ni Zaldico? Paano yung mga diniposito na sa offshore accounts? Alam nyo ba, at alam naman to ng marami actually, number 1 ang Pilipinas ngayon sa cryptocurrency. Isang dayokdok na bansa, pero tayo ang may pinakamaraming deposito sa cryptocurrency. Or may mga accounts sa mga Bitcoin. Ang isang dayokdok na bansa, number 1 sa Bitcoin or cryptocurrency. Ibig sabihin, mga magnanakaw na politiko yun na nag-invest sa Bitcoin or kung anumang mga cryptocurrencies meron. Dayok-dok na bansa, tayo ang may pinakamaraming accounts, may pinakamalalaking accounts sa crypto. Ay ang mga klepto nasa crypto. Sa ganyang pamamaraan nila, itinatago ang kanilang mga ninakaw, mga ating. Sa sobrang dami ng ninakaw, paano natin ito mababawi? Katulad niyan, sinuspindi yung hearing. Iwas, kahit anong iwas ni Ping Lacson, napilitan siya imbitahin yung dalawang magnanakaw. Tapos, pinasuspend ang hearings kahapon, indefinite na suspension. Tapos, nag-resign si Pinky kanina. Masyadong malaki ang hinihingi ng palasyo kapalit ng pagkatao mo, sir? Sabi nung nag-post. Masyado raw malaki ang hinihingi kay Lacson ng palasyo. So, parang inililigtas na, according to Kiko Barzaga, inililigtas ng pilit, ningiwi, or ng babaeng ahas, si Tambaloslos. So, wala silang away, mga ate at kuya. Ik lang ang sigalot ni Tambaloslos at ni babaeng ahas. Nagsasalbahan sila. Right? 2-5 na lang kayo ni Budol. Ano ibig sabihin? Ni One Ball rather. Ngayon, kahit na nag-resign ka na, tuloy pa rin ba ang investigasyon nyo sa dalawang demonyo ng House of Representatives, si Zaldico at si Tambaloslos? O walang paupuin na chairman ng Blue Ribbon, si Senate President Tito Sen, para indefinitely walang Blue Ribbon? Nag-resign. Ang alam ko mga kababayan, si Kiko Matching ang uupong chairman ng Blue Ribbon. Pumili kayo. Si Kiko Matching o si Marcoleta ang dapat umupo sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee, yung nag-iimbestiga ng flood control. May tiwala kayo kay Kiko Matching? Lantaran na ang babuyan nyo or kababuyan. Tapos magtataka kayo sa dalawang bagay kung bakit galit ang mga tao sa inyo at kung bakit halatang peke na mataas sa survey ang adik ng palasyo. Sabi, ang taas talaga sa survey ni Iwi kasi siya lang ang presidente nagpa-imbestiga sa flood control projects. Hindi tayo tanga para makita lahat yan or para hindi makita ang lahat ng yan. Ragasaan na lang ang ginagawa. Anong ragasaan? Ginagawa nila, ganon-ganon na sinabi nung nag-post. So, biro mo yon, iimbitahin, napilitan si Pinky, tapos kinancel, tapos nag-resign. So, hindi na alam ni Pinky ang gagawin. At ni Soto. Para huwag makalkal ang anomalya. Lumalapit na, sabi ko kahapon, lumalapit na sa Malacanang ang mga ebidensya na pati sila ay nakikinabang sa mga ninanakaw na pera. Flood control pa lang yan, mga kababayan. Sabi ko nga, DPWH pa lang yan, may iba pang department. So, ano ang dapat nating gawin? Pinagbubudol tayo ng mga to. Agree ba kayo sa sinabi ni Congressman Kiko Barzaga na this is Philippines versus the Marcos family or Marcos clan kasama ang Romualdez?
Kasi si Imelda ay Romualdez. Naging Marcos lang yan dahil nakapangasawa nga ng Marcos. So this is Philippines versus Marcos. Sino ang mananalo? Tayo o ang mga magnanakaw? By comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.